Welcome to Rise Up Be Rich in Life, Love, and Money. Nandito na nga si Miss Candy! Hi, Miss Candy. Hi, hello po. Thank you for inviting me. Welcome to Rise Up Be Rich. And yes, gusto na po namin mag-start pakinggan yung story ninyo. Yes. So let's start with your background. Who is Miss Candy? I'm the owner and CEO of Candida Sweet Goods, ang negosyo na kilalang kilala sa pagbebenta ng mga unique at extraordinary pastillas on TikTok, Shopee, and on Facebook. Yes, grabe. Nakakatuwa naman po kayo. Pero di ba, meron po kayong ibang work before you did this business. Ano nga po yung una niyong trabaho before this? Actually, wala akong unang trabaho. Kasi nag-start talaga ako. Actually, this is my first job, my first business, yung Candida Sweet Goods. Hindi ako nakaranas magtrabaho kasi nag-start akong magnegosyo when I was college student. Pero bago ako magbenta ng pastillas, nag-apply muna ako sa milk tea shop, call center, yung mga 5-1 talk, yung mga nagtututor. Kasi sabi ko, humihingi ako ng baon, hindi ako makagraduate, hiyang-hiya na ako sa sarili ko. So para makatulong ako sa magulang ko, nag-apply ako. But sadly, ni isa doon, hindi ako natanggap. But yun nga, ngayon talaga nagpapasalamat ako na hindi ako natanggap sa milk tea shop, call center, or 5-1 talk because that led me to Candida Sweet Goods. Kung na-apply siguro ako sa trabaho noon, baka walang Candida Sweet Goods ngayon yung negosyo ko. Ang ganda ng sinabi mo. Sometimes, your biggest rejection could be your redirection. No? So, ang ganda nun. Now, nabanggit mo yung business mo. I wanna know, how did it go about? Paano siya nag-umpisa talaga? Wow. Ayun, siguro nag-umpisa po talaga yung negosyo ko ng college student ako. Sabi ko nga hindi ako natanggap sa trabaho. So yung ginawa ko noon, dahil wala na akong option, yung parents ko before, nagtitinda sila ng pastillas. Pero during that time, yung mami ko, hindi maganda yung naging ng pastillas namin. So kung nai-encounter natin yung mga childhood memories pastillas na binibenta sa palengke, yung piso isa, piso dalawa, yun yung binibenta ng parents ko. But during that time, hindi ganun kabenta. Meaning, nagkakaroon ng financial struggle din yung family ko. And nung nag-aaral ako, sabi ko, total marunong naman gumawa yung mami ko ng pastillas. Yun na lang yung simulan kong negosyo. Para lang may pandagdag baon or pantulong lang, para hindi ako nakakahiya. Or para sabi ko nga, yun yung magiging start or step 1 ko on change. Ginawa ko, gumawa ako ng pastillas. Yung cheese, nilagyan ko siya ng cheese sa loob. So, yun yung kauna-unahan kong pastillas. Wow, ang tawag ko doon is cheese pastillas. So, imagine, binigyan ko ng twist. Kasi yung common pastillas, literal na milk. Yeah. Pero, that's something new na nilagay namin is nilagay namin ng keso sa loob. So, binilog namin siya. Ang ginawa ko po na nakatira ako sa Santa Rosa near in Cabanatuan, pumapasok ako TSU, Tarlac State University. Hawak-hawak ko siya sa bus. Isa akong estudyante na sobrang mahiyain magbenta. Pero sabi ko nga, dahil gusto ko ng pagbabago sa buhay ko, tinapangan ko yung hiya ko. So yung ginawa ko noon, nag-chat ako ng mga kaklase ko, "Uy, best order ka ng pastillas." That's something bagong ginawa ko kasi yun yung isang bagay na hindi ko na-imagine ang magbenta sa school. Yes. Kasi diba, before naman pandemic, pag nagbenta ka sa school, parang, naghihirap na, parang nakakahiya magbenta sa school. Paano mo hinarap yung mga ganun? Oo, pero sabi ko, aanin ko yung mga sasabihin ng ibang tao. Kung ako mismo walang gagawin ako sa sarili ko, there's nothing will change sa buhay ko. So magiging lang ako, victim ng pagiging ashamed ko just because hindi ako makagraduate on time. So sobrang tuwa ako kasi sa lahat ng chinat kong mga kaklase ko, siguro more than 20 yung chinat ko, merong 3 bumili. Nice. And yun yung masasabi ko na naging start talaga ng negosyo ko. Doon na nag-start na from Cabanatuan, babiyahe ko, na-experience ko, dala ko siguro 20 tab. Naka-Tupperware yung pastillas. Imagine, bumabiyahe ko, sasakay ako sa baliwag na bus, bit kong nakabundle na pastillas. So imagine, parang isang babae, dala-dala sobrang daming bundle ng pastillas. Hanggang sa... At commute lang yes. yan, Imagine from 3 tab, naging 20, naging 30, 50. Hindi ko na alam kung paano ko dadalhin yun sa school. So doon po nag-start. Dumami yung pa-order namin. Nung nandito ka sa life stage na to, ano yung na-experience mo na sobrang napagod ka or alam mo yung parang lowest point in your business while doing it? Lowest point, siguro regarding din sa business, siguro yung
time na nag-start pa lang ako magnegosyo kasi I lost my lola. Sabi ko nga, growing up talaga, sobrang makalola ko eh. Yung mami ko pa rin yung nag-aalaga sa amin, pero naging makalola po talaga ako. Pero nung time na yon, I lost my lola. That was 2019. Nung time na yon, nagsasuffer yung family namin financially. Nag-aaral pa kami, sabay-sabay magkakapatid ng college. And yung lola ko, nagkaroon siya ng lung cancer. So, yung nanggaling po ako sa angkan na hindi mayaman, halos lahat sila walang nakatapos ng pag-aaral. May mami, mga makakapatid nila. So, meaning, hindi kami talaga ganon. So, yung pagpapagamot, nung araw kasi wala namang insurance eh. So, yung lola ko nung time na yun, hindi naman siya nakuha ng insurance. And during that time, wala talaga. So, yung lola ko, nanghihingi lang siya ng pampagamot, binibigyan namin. And to make it short, nawala yung lola ko dahil kulang kami sa ganito. And then, dun ko na-realize that was my breakdown talaga. Yung totoo, yung sinasabi ko na parang I was broken-hearted. Yun yung breakdown moment ko. But, yun din yung naging breakthrough ko. Dito ko talaga nasabi that sometimes, your breakdown moment is an opportunity of breakthrough. Yes. Dun ko na-realize, shucks, Candy, ang hirap pala maging mahirap. Na, doon ko nasabi, I really hate poverty. Candy, hindi na to pwedeng maulit. Sobrang na-stress ako, delay na nga ako graduate. Tapos I lost my lola na sobrang mahal na mahal ko. Sabi ko, hindi na to pwedeng maulit. Kasi ako na dapat yung total doc sa gantong sistema. Kaya sinabi ko talaga sa buhay ko, yun yung naging inspiration and lowest moment ko talaga sa buhay na naging breakthrough ko. Kasi kung hindi dahil doon, baka hindi ako mai-inspire to do something na mag-start ng negosyo. So yun yung naging ano ko eh. Minsan talaga yung mga nangyayari sa buhay natin is blessing in disguise for us to wake up. Oo, at saka yung pagmamahal mo sa lola mo, yan yung naging calling para maibago mo talaga yung nakaraan na buhay ninyo. Kasi sabi mo, di ba, estudyante ka pa lang, nagne-negosyo ka na. Pero, come 2019, wala pa rin talagang stable finances. Pwedeng so-so lang yung business or parang, parang kabuti na ngayon, magbebenta, next time hindi. Kasi ganyan talaga yung mga maliliit na negosyo, di ba? Yes. Pero pag meron talagang mahal natin sa buhay, na nawala or nagkasakit, ito talaga yung parang breakthrough na natin to change and to leap from where we are. Yan. So, I'm just curious. Right that time, no, na-inspire ka with your situation. Pero as we all know, business hindi naman siya straightforward. Easy, success is not guaranteed. Yes. Siguro, how were you able to overcome those early challenges? Kasi ngayon, kilala na yung brand eh. No? You're earning good money, but definitely when you were starting, may mga challenges. So what kept you going and moving towards your next big step in your business? Yes, kasi ngayon, 40 na yung iyong empleyado, Yes, diba? So how did you start from you yourself, na sabi mo nga, ikaw yung nagbabalot, ikaw din yung nagbebenta. Ngayon, paano mo napuntahan yung 40 employees? So, noong una talaga, ang daming struggle. Kasi sabi ko nga, I don't have really background when it comes sa business. Kasi architecture, napunta sa pagnenegosyo, sobrang layo. Parang tumalon talaga ng sobrang layo. Sabi ko, I have no background. Hindi ko alam kung ano ba accounting, ano ba yung liability and asset. Pero pinag-aralan ko talaga lahat siya. Kasi sabi ko nga, ito yung gusto ko na eh. Sabi ko, maaaring ito yung total doc on my poverty. Yes. So sabi ko nga, nung umpisa po, architect to eh. Pero nung start na nag-change na yung mindset ko, laser focus na talaga ako. Sabi ko, ito na yon. Gagawin ko na yung best ko para mag-succeed yung business na to. Kasi nakitaan ko talaga siya ng potential. Imagine from 3, 10, 20, naging hundreds, naging thousands. Pero bago dumating yun, sobrang daming challenges. Sabi ko nga, nang estudyante lang ako na nai-stress talaga ako. Pero pag pala nagnegosyo ka, sobrang dumoble yung stress. Kasi dati after school, tulog na lang ako. After plates, tulog. Pero pag pala nagnegosyo ka, you will work 24/7. Alam mo yung na-encounter ko, gigising ako, stress. Babangon ako or matutulog ako, stress pa din, kakain, problema. Umagahan, tanghalian, gabihan, problema. Yung tipong nasa banyo na lang ako. Hello, Ma'am Candy, may problema. So, ang dami. Especially the delivery,
paano siya ipoproceed. Yeah. Na-stress ako, pero gusto ko yung stress na yon. Kasi sabi ko nga, okay lang ako ma-stress. Kasi dalawang klase yung hardship for me. Nahihirapan ka dahil mahirap ka talaga, wala kang ginagawa. But the second hardship na gusto ko, nahihirapan ka because nagpapayaman ka. Correct. That's two kind of hardship eh. Mahirap ka dahil mahirap ka, or nahihirapan ka dahil nagpapayaman ka. And that's the hardship that I will choose every day. Okay lang ako mahirapan. Basta alam ko papunta ako dun sa pagyaman. Kesa naman nahihirapan ako nang wala akong ginagawa. And that keep me pushing to push forward talaga. Sabi ko, yung hirap na to, that's part of the journey. So Miss Candy, alam ko yung product mo, yung brand mo, sikat na sikat. Pero I wanna know, ano yung bestseller mo? Okay, our bestseller talaga sa business ko, yung Candy the Sweet Goods. So ayan, may business is Candy the Sweet Goods. As you can see, kasing tamis talaga ng pangalan ko, yung brand name ko, Candido. Ayan, so yung best-selling product talaga namin, actually, nagdala ako sa inyo. Ayan. So itong street food pastillas. Sobrang trending nito on TikTok talaga. And this is one of our best-selling. We sold over 100,000 boxes na. So as you can see, meron tayong hot dog. Ayan, Betamax na walang dugo. And isaw. So you know what? Bakit ang daming bumibili nito? Natutuwa sila. Because palagi nilang sinasabi, wow, sobrang cute naman ng pastillas and napaka-realistic. To the point na minsan may nag-comment sa amin, nakita daw niya yung nanay niya, isinasaw daw yung isaw sa suka. So nag-comment siya, akala daw ng nanay niya, totoong street food pastillas. And that's something na very unique din sa amin, kung bakit din siguro kami nag-trending. So, ang goal ko, ang dami na kasi nagbebenta ng pastillas, di ba? Yeah. So sabi ko, to make it something bago. Kasi aminin man natin sa hindi, ang mga tao gusto niyan something bago. So sabi ko, kung ang pastillas na ibebenta ko ay napaka-ordinary lang, wag na lang. Yeah. Pero sabi ko, if I want to pursue this business, I want it to be more extraordinary. Kasi kung ano yung something bago, yun yung tinatangkilik ng tao. And that's our edge sa market po talaga. Yeah. Yung mga gantong unique. Sinamahan ko ng art, sabi ko nga yung pagiging arkitekto ko, Yeah. nagamit ko sa pagpapastillas. Sabi nga nila, arkitekto ng bahay to arkitekto ng pastillas. Tama. Yun po. Ayan, Miss Candy. So, paano mo naman hinarap yung true life of a businessman? Kasi, di ba, dyan napapasok yung mga requirements, yung DTI, and mayor's permit, mga taxes, ganyan. For sure, sanay na sanay ka na dyan ngayon. Pero nung nagsisimula ka, paano mo siya hinarap? Ayun. Actually, at first, sobrang hirap kasi I don't have any idea ano bang dapat permit yung ayusin. Kasi especially pag nagsisimula ka ng negosyo, lalo na working student ka lang noon, wala ka idea. Ang alam lang natin, magbenta. Hindi natin alam kung ano ba yung legalization na dapat natin gawin. So, nung college student ako, wala talaga akong permits. Kasi nga, nagbebenta lang ako, very small. Pero nag-start nung lumalaki yung negosyo ko, nag-register na ako sa DTI. Yeah. And that's something na very important, lalo na sa lahat ng mag-i-start po ng negosyo dyan. Napaka-importante na daanin natin sa legal. Tama. Kung small pa lang yung negosyo mo, day 1 pa lang or bago pa lang mag-business, i-register na kay DTI. Yes. Napaka-importante nun. So yung DTI, mura lang naman siya, hindi siya ganun kamahal. So i-register mo siya para naman legal. Correct. And masabi mo din talaga na kung lumaki man yung negosyo mo, wala kang kakatakutan. Tama. Napaka-importante din ng business permit, mayor's permit, daanin sa legal. Kasi once na lumalaki yung negosyo mo, umiingay yan. Malalaman ni mayor, malalaman ng munisipyo. Well, Pati dito yung naka-register Anong mangyayari sa'yo? Penalty. Correct. Yeah. If you want to go this big at hindi ka legal, hindi ka lalaki. Kahit anong gawin mo, kahit anong kayod mo, kung hindi legal yung ginagawa mo, wala kang kahit anong permit, you can't go this big. Yes. Eto ka lang. Correct. Pero kung may permit ka, you can be loud and proud na negosyo ay legal. Meron akong negosyo, hindi ka matatakot. manlupalop sa Kasi minsan, Pilipinas. pag wala tayong business permit or natatakot tayo. Wala tayong BIR. Wala, baka makulong ako dito, huwag tayo masyadong maingay. So, ibig sabihin, hindi mo kayang i-market ng tama. Kasi hindi yan legal eh. Limitado lang yung galaw. So, if you want to be limitless, permits, napaka-importante. And that's something na hindi natin pwedeng baliwalain at hindi natin maiiwasan yan.
And at the same time, no, Miss Candy, yung mga empleyado mo, sabi mo nung una, mag-isa ka lang, tas may isa kang assistant, tas naging 5, ngayon, 40 na. So, lahat po yan, nasa SSS, di ka naman natakot. Noong una talaga wala kaming SSS PhilHealth kasi hindi ko naman alam, nung nagsisimula po, no, hindi ko naman alam kung paano ba i-register, dapat ba? Okay. Pero ako, I give benefits on my employee, 30-month pay, bonus, ayan, so, pero sabi ko nga, kailangan talaga nitong siguro this past few years, sabi ko, kailangan pala may PhilHealth, kailangan pala may SSS. Nung una natakot ako kasi ang laki pala ng contribution sa SSS and PhilHealth. So May sa dami ng employee ko, half daw. Di kaya ako malugi. So yun yung common talaga ng nararanasan ng mga business owners eh. Oh my God, parang ang laki. Ito ba deserve? Parang baka mamaya iwanan na lang ako bigla, parang mga ganyan. Pero you know what? Palagi ko itong sinasabi. I'm not a millionaire right now. Hindi ako naging milyonaryo just because self-made millionaire. Correct. Palagi ko itong sinasabi, it's a we-made millionaire. Hindi ako naging milyonaryo just because sa sarili ko lang. Naging milyonaryo ko because of my employee, because of the people na tumulong sa akin. And I think SSS, PhilHealth, lahat ng benefits na kailangan nila, they deserve that. Yes. Most of the time, mga business owner, palagi nilang hindi binibigyan ng pansin yon. Alam mo ba ako, palagi kong tinuturing yung mga employee ko as my family. Yeah. Napaka-importante na to. So sabi ko nga, nililibre ko sila. As in, tinuturing ko sila na parang kaibigan family ko. Kasi kung wala sila, wala namang Candy the Sweet Goods eh. No matter I want to go this big, kung yung mga employee ko is hindi naka-align doon sa ko, ba't ako mag-work hard? Hindi nga kami binibigyan ng benefits niyan eh. Correct. So gusto ko maramdaman nila na pag umaasenso yung Candy the Sweet Goods, kasama sila doon. Tama. Palagi ko tang sinasabi sa kanila, you know what, pag nag-success si Candy the Sweet Goods, pag kumita tayo ng malaki, I'll make sure na mararamdaman nyo din yung kita namin, yung kita ko. Kasi hindi pwedeng kita ko lang yon. So pag kumikita ako ng malaki, treat ko sila. Like last time, nagpadala ako ng mga staff ko sa Hong Kong, sa Boracay. Galing. Because I want them to feel na okay, nagsasucess si Miss Candy. Bakit parang siya lang? Gusto ko masabi nila, pag nag-success tong business na to, pag mas ginalingan natin, mabe-benefit din tayo. Yeah. So imagine, never ko din naisip before na I can give benefit na makapagpadala ng mga staff sa Hong Kong, sa Boracay. Yun yung nagawa ng Pastilla sa akin eh. It gave me so much opportunities in life. And yun yung isang bagay na benefits na kailangan din natin ibigay talaga sa staff natin. Kasi hindi lahat ng negosyante nagbibigay ng ganong klaseng benefit. And sa lahat ng nakikinig, huwag kayong maging madamot sa mga staff nyo. Kasi sila yung foundation and strength ng negosyo. Yes, feeling ko bukas, maraming mag-a-apply sa inyong business. Yung 40 nyo magiging 400. Oo, kasi talagang very generous po kayo and you don't see it as an expense, Yes. but as an investment. Kasi kung wala itong mga empleyado na to, hindi rin talaga mag-grow. Totoo po. We made millionaire. We made millionaire. Correct. And Miss Candy, ano ba yung money hack mo na talagang sobrang nakatulong sa'yo sa pagpundar ng mga assets mo and investing, di ba? Diyan sa 40 na Opo. empleyado, hindi birong pera yan ha. Buwan-buwan ang sahuran. So, paano mo minamanage ang iyong finances? Actually, nung una talaga, medyo mahirap. Kasi common mistake ng mga business owner, pag kumikita yan ng pera, nalulunod sa pera eh. True. Parang, nung unang kumikita ako ng pera, common mistake ko talaga doon is nag-splurge ako. Kasi parang, oh my God, parang ang dami kong pera, totoo ba to? Pumapasok. As a college student back then, lalo na nung kagagraduate ko lang ng arkitekto, pumapasok talaga yung pera. Kumikita ako doon talaga ng 6 digit a week. Tapos sabi ko, totoo ba to? Tapos alam mong gagawin ko, shopping dito, shopping doon. Ba't mali yun? Sobrang mali na nagkakaroon ng excitement. Totoo to, no? Sa lahat ng nagbi-business dito, kailangan meron tayong tinatawag na delayed gratification. Kasi most of the time, na-excite tayo sa pera. Gastos. And simula nung naintindihan ko yung real meaning talaga ng asset and liability, doon ko mas naintindihan yung pag-spend. Palagi kong tinatanong sa sarili ko, Candy, kung bibilin ko ba yung bagay na to? Is it asset or liability? Kung asset to, that's something na nagpapasok ng pera sa bulsa.
Pag liability to, that's something na naglalabas ng pera sa bulsa. Ganun kasimple. Minsan kasi hindi natin masyadong naiintindihan kasi complicated minsan. Pero sabi ko, tuwing bibil mag-spend ako, kailangan asset yan. Tama. It will be a money generating tool para sa akin. And number 3 then, common mistake din, magkasama ang pera ng negosyo at pera mo. Personal money and pera ng negosyo, which is very wrong. Minsan, may bank account ka. Yung bank account ng pera ng negosyo mo, yun din yung bank account ng personal mo. So, anong iisipin mo bilang negosyante? Ang dami kong pera. Gala dito, gala doon. Mali po yun. So, dapat bilang negosyante, ihiwalay mo yung pera mo sa pera ng negosyo. So, common din na siguro may advice ko, sweldohan mo lang yung sarili mo. Most of the time kasi parang nakakalungkot na trabaho ka ng trabaho, negosyo ka ng negosyo. Parang wala kang napapala kasi sabi delayed gratification daw eh. Paano ako kukurot? So minsan yung kurot ko na to, ang grabe pagod ko, puyat ko, kukurot lang daw. Siguro I would advise, sweldohan mo yung sarili mo. Tama. Monthly basis. Kasi in reality, empleyado ka din ng sarili mong negosyo. Tama. You make your business grow. Yeah. So kung sinasweldohan mo yung sarili mo, hindi mo mapifeel na burden yung araw-araw mong pag-work sa negosyo mo. Common na yan eh, sa'yo yan eh. Pero mas maganda na hindi mo muna magalaw, then sweldohan mo yung sarili mo on monthly basis. Nang sa ganon, makabili ka naman ng bag na gusto mo, damit, makatravel ka. Kasi ang hirap naman na kukurutan mo lang. Ano yung kurot? 1,000, 2,000? Pero kung ibibigay mo yung effort mo, tumbasan mo yung sweldo mo by your effort. So, yun po. Napakaganda nung sinabi ni Miss Candy and yung sinabi niya kanina na asset minus liabilities. Yan po yung magiging net capital ng business ni Miss Candy. And sa mga negosyanteng nanonood or gustong maging negosyante, ganun po tayo dapat mag-compute. Sabi nga ni Miss Candy, lahat ng pinagkakagastusan niya, dapat asset, papasok. And pag meron po tayong utang, ibig sabihin ay papalabas din po yan. So kapag pinagsama natin yan, asset minus liabilities, that's our capital. And makikita natin to sa balance sheet. And also, yung income statement naman po natin, yung sinabi kanina ni Miss Candy na yung income mo minus yung expenses, dyan makikita yung net income ng isang negosyo. Dito po natin malalaman kung talaga bang kumikita yung negosyo ninyo. And at the same time, makikita po ninyo kung yung effort ba ay sapat para dun sa negosyong tinayo ninyo. Kagaya ng ginawa ni Miss Candy, inaaral niya yan every month. For sure, tinitingnan yan ni Miss Candy dahil buwan-buwan sumasahod ang kanyang mga empleyado. So, grabe Miss Candy, ang dami naming natutunan sa inyo, pati yung pagsahod sa sarili as the owner of the company. Grabeng money hack yan dahil hindi talaga lahat ng negosyante sinasahuran nila yung sarili nila kasi feeling nila, naku, okay na yan, sa empleyado na lang. Pero tama din talaga na nagbibigay din tayo ng pera sa sarili natin kasi tayo yung owner nun eh. Yes. Ang mangyayari niyan, titigil talaga yung negosyo kasi hindi natin nakikita yung benefits in doing the business. Thank you, Miss Candy, Yes, for that thank you. very inspiring story. And to all our viewers out there, I'm sure na-inspire kayo. And I would love to invite you to join our community in Rise Up Be Rich. And we will be having a Zoom meeting every Friday so we can learn from one another. 7 p.m. in our Facebook page. Join us. So, thank you so much, Miss Candy and the viewers. You can see us every week in Circle of Influencers. So, we want to invite everyone To rise up, be rich in life, love, and money. Rise up, be rich. Bye! Rich for